Umadam ako ang inyong pagmamahal. Kahit sa pamamagitan lamang ng inyong pagtawag. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga kababaihang talo ang kalalakihan sa kasipagan na itataguyod ang pamilya kahit nag-iisa. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Lonidia sa ating dulang sa kanyang panahon. Ronald, Cecil, nagustuhan niyo ba yung pasalubong ko? Gustong-gusto, Nay. Salamat po. O, Cecil, ikaw? Gusto rin po. Bakit parang hindi ka masaya? Kasi po, alam ko na 1 month lang uli namin kayong makakasama. Mabalik na naman kayo sa trabaho niya sa Hong Kong. Anak naman, hanggang ngayon ba? Hindi ka pa nasasanay? Ewan ko kung dyan kay Cecil, Nay. Sobrang madrama. Kadramahan bang ganito? Gusto ko lang naman makasama natin lagi si Inay May trabaho nga dun si Inay. Tapos ka na naman sa course mo Ako naman graduating na. May mga naipundar na rin kabuhayan si Inay. Ano pa bang dapat niyang pagsikapan? Cecil, anak. Gusto ko kasi habang malakas pa ako, magtrabaho ng gusto. Para sa ganon, maging stable ang kabuhayan natin. Bahala na nga kayo kung yan ang gusto niyo. Cecil! Anak! Cecil, mabalik ka rito! Anak! Hindi pala sumama sa pamamasyal ninyo si Cecil. Ay, opo, Inay. Nagtatampo pa rin ho siya sa akin. Hindi mo naman masisisi ang aming apo, anak. Sabik siyang makabiling ka. 10 taon pa lamang siya nang magsimula kang mag-ibang bansa. Dahil sa trabaho ko po doon, nabigyan po sila na isang magandang kinabukasan. Naibigay mo na sa kanila ang kailangan nila maliban sa isa. Anak, ikaw ang kailangan ng mga taong ito. Hindi kaya dapat sila naman ang unawain mo ngayon. Sobra ka namang magdamdam, Cecil. Hindi ka sumama sa amin sa paghatid kay Inay sa airport? Bakit ka ba ganyan, kuya? Bakit parang hindi mo ako nauunawaan? Nauunawaan kita. Totoo yan. Bakit hindi mo malang kinumbinsi si Inay na wag na tayong iwan? Dahil naisip ko, malulungkot si Inay pag narito siya. Maaalala niya ang kabiguan niya kay Itay. Kaya kahit nasasabik din ako makasama natin siya, inuunawa ko na lang siya. Hindi mo ba pwedeng gawin yun? Para sa kanya? Masaya ako narito ka na uli, Lonidia. Nakikita na kita. Ako naman ang nalulungkot. Oh, bakit? Galit ka ba sa akin? Hindi. Hindi ikaw ang dahilan, kundi yung bunso kong anak. Umalis akong hindi kami nagkaayos. Galit siya sa'yo? Oo. Nagdaramdam. Dahil nagtatrabaho pa rin ako dito hanggang ngayon. Pwede ka namang huminto na Dahil malalaki na sila.
gusto mo, sagutin mo na ako. Para pagkatapos ng kontrata natin, pakasal tayo. Darding, ayoko na mag-asawa uli. Tama na sa akin yung mga naranasan ko sa una kong asawa. Hindi naman kita lulukuhin. At lalong hindi ako mamamatay sa piling ng iba. Gaya ng kwento mo sa nangyari sa iyong asawa. Kahit na. Kontento na ako sa buhay kong ganito. Masaya naman akong natutupad ang obligasyon ko sa aking mga anak. Ano? Ronald, dito ka sa bahay magtatrabaho? Opo, Lola Mitring. Kasi ipinatupad na po ang ECQ sa bansa natin dahil sa COVID-19. Kaya karamihan sa aming mga empleyado, online na lang ang trabaho. Kasi ipinatupad na po ang ECQ sa bansa natin dahil sa COVID-19. Kaya karamihan sa aming mga empleyado, online na lang ang trabaho. Ah, Mahirap kasi ang sakit na yon. oh, Kaya dapat mag-ingat. Pasalamat ka pa rin, Apo, at may trabaho ka pa. Tama po kayo, Lolo. Kasi maraming nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. ang inaalala ko ngayon, Ronald, Enteng, si Lunidia. Ay, oo nga pala. Apektado na rin ng pandemic ang bansang kinaroroonan niya. Sana naman siyang magkasakit ng ganoon. Yan na nga lumabas sa pagsusuri sa amin, inay. May COVID ho kami lahat dito. Nako! Diyos ko! Ay, paano ngayon yan, anak? Napakalayo mo pa naman dito sa amin. Nasa hospital na po ang dalawang amo ko. Pero ako po at ang dalawa nilang anak, dito ho naka-quarantine sa bahay nila. Ay, matitingnan ba kayo ng doktor dyan, ha? May mga iniinom po kaming gamot dito na galing din po sa doktor. Inay, Aw! isama niyo sana ako sa inyong mga dalangin. Ito ang isa sa ayaw kong mangyari. Yung magkasakit sa inay ng malayo sa atin. Kasi nga may edad na rin siya. Humihina na. O ngayon may COVID sila ng mga amo niya. Paano natin siya matutulungan? Cecil, Mahal na mahal ko si inay, kuya. At ayaw ko siya mawala sa atin. Kaya lang ayaw niya makinig. Umalis pa rin siya. sa bahay lang siya nagpapagaling kasama ng mga anak ng amo niya. Makakatulong siguro para lumakas ang loob ng inay kung tatawagan natin siya. Salamat naman. Salamat naman. Tinawagan mo ko, anak. Sorry po, inay. Nagalit po ako sa inyo nung umalis kayo. Anak, Gusto ko lang naman po kasi makasama na namin kayo. Matitingnan niyo kami. At maaalagaan po naman namin kayo. Tulad kayo, may sakit kayo. Pero malayo kayo sa amin. pasensya na sana, anak. Inaamin ko, nagkulang ako ng panahon sa inyo. Binusog ko kayo sa mga bagay na material. Habang ako naman, pilit na pinalimutan ang naging kabiguan ko sa inyong ama. Alam mo, anak, mabigyan lang
lang ako ng pagkakataon ng Diyos na gumaling at makauwi. Pangako, babawiin natin ang mga panahong napalayo ako sa inyo. Gagaling po kayo, Inay. May awa po ang Diyos. Lagi niyong tandaan yan. Mahal na mahal po namin kayo. At hihintayin namin ang inyong pag-uwi. Maraming salamat, anak. Malaking kalakasan para sa akin ang madama ko ang inyong pagmamahal. Kahit sa pamamagitan lamang ng inyong pagtawag. Sa awa ng Diyos, magaling na tayong lahat sa COVID-19. Oo nga. At ikaw, uuwi ka na pala sa Pilipinas, Lydia. Oo, Narding. Nalaman ko kasi sa balita na maaari nang umuwi sa bansa natin. Tayo mga OFW na ibig nang umuwi. Kaya hindi ko nasasayangin ang pagkakataong ito. Una pa lang natapos ang kontrata mo kaysa sa akin. Matatapos din naman ang contract mo eh. Makikita mo na rin ang mga magulang mo at kapatid. Pagbalik ko sa Pilipinas, maaari pa kitang dalawin sa inyo para makilala ko naman ang pamilya mo. Eh kung pakikipag-iibigan man pagdaalam mo, di. Sige. Lydia naman. Narding, gusto kong gugulin sa aking mga anak. Ang mga natitira ko pa panahon dito sa mundo. Gusto kong bumawi sa kanila sa mga pagkukulang ko. Ayoko na maulit ang mga pangyayaring katulad nito. Na pagkasakit ang isa sa amin. At magkakalay. Salamat naman at nakauwi na ng maayos ang aking anak. At sumailalim na rin siya sa quarantine. Kahapon masaya siyang sinalubong ng kanyang mga anak. Nay? Oh, bakit narito kayo magkapatid sa silid ko? Ako po, Nay. Gusto ko sana tumabi sa inyo. Pwede po ba? Ay, ang bunso ko. Buhat nga pala na mag-abroad ako. Hindi na kita nakatabi sa pagtulog. O siya, sige. Dito ka. Uy! Para kang bata! Kunwari ka pa dyan. Eh, gusto mo rin naman makatabi si Inay eh. Naiya ko lang. Kasi laki-laki mo na. Huwag ka na mahiya, Ronald. O, sige na. Magtabi-tabi tayong tatlo. Tulad ba ng mga bata pa kayo? Talaga po, Inay? Okay lang po. Oo, sabi eh. Pero bago tayo matulog, magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay pa, mga anak.